International Disciple Preacher from Los Angeles po. Nung bagong preacher po ako, ipinamana sa akin ng Panginoon ang kanyang kagustuhan tungkol sa pananampalataya. Nung nagkasakit ang aking ina, tinakbo namin sa ospital. Dinala namin siya sa ospital sapagkat siya hindi na binubuksan ng mata at tulog palagi. Nung nakakaabot kami sa ospital, ang sinabi ng doktor ay kailangan lagyan ng makina at lagyan ng tubo ang kanyang bibig para siya ay makahinga, para siya ay magkaroon ng hininga at upang magising siya. Amen. So, lumipas po ang maraming araw. Lumipas po ang 3 linggo. Ganun pa rin ang kanyang kalagayan. Hindi siya gumagalaw, para siyang living dead. Natutulog lang siya at tumatakbo lang ang makina. Ngayon, ang sabi sa akin ng doktor, kailangan niya makausap ang aking mga kapatid sapagkat oras na para pag-usapan nyo kung tatanggalin na yung makina, i-unplug na sapagkat matagal na siya, ganun ang kanyang kalagayan. So, ang kailangan niya ay unanimous decision na kami lahat ay payag gawin na i-unplug yung makina. So, tinawagan ko po lahat ng kapatid ko sa New York, sa Hawaii, sa San Francisco. Nagpuntahan sa lahat sila sa Los Angeles po at pinag-usapan namin ang tungkol sa aking ina, sa aming ina. Unfortunately po, hindi unanimous ang naging desisyon namin. Ang 5 sa amin ay pumayag na i-unplug na ang makina. Pero 2 sa amin, ako at ang isang kapatid kong preacher din, pero hindi sa El Shaddai, sa isang Catholic ministry sa New York, ay tinanggihan namin na huwag muna natin i-unplug. At hindi ho maganda ang reaksyon ng mga kapatid kong 5. Nagalit sa akin, nagalit sa amin. Sabi, yan ba ang natutunan mo kay Brother Mike? Yan ba ang natutunan mo sa El Shaddai, sa pakikinig mo? Nahihirapan na ang ating ina at gusto niyo pang huwag i-unplug. Sabi ko sa kanila, it is not about Brother Mike. It is not about El Shaddai Ministry. This is about my faith. Sabi ko, huwag natin pangungunahan ang Diyos. Amen. Hintayin natin siya ang mag-decide kung gusto niya o hindi mabuhay ang aming ina. So nagalit na po sila sa amin 2. Pine-persecute kami at tumagal po ng mga 2 buwan, 3 buwan, at ako'y sa aking pananampalataya, sinasabi ko, it's about my faith, parang nawawalan na rin ako ng pag-asa. Amen? So, one day tumawag yung doktor sa akin. Kinabahan ako. Kinabahan po ako na baka sabihin na tumigil na sa paghinga ang aking ina. Nung nakausap ko po yung doktor, with God's mercy, with God's love, and with God's grace, tinanggal na niya ang makina at siya'y humihinga ng kusa ang aking ina at siya'y nabuhay. Praise God. Pero nyo, kung yun ay dinicide nila, they play God, na sila ang Diyos, na i-unplug na, at hindi lang po yun, nabuhay pa ng 10 taon ang aking ina. Praise the Lord. Nabuhay pa siya ng malakas at hindi lang po yun sa pang-aking himala, yung mga kapatid kong against sa El Shaddai ay dinadala na ang aking ina tuwing meron akong talk sa bawat chapter at sila'y naniniwala na sa Amen. ating evangelization. Amen. At sila'y nahakot ko. Praise God. Kaya susundin natin
ang will ng ating Panginoon tungkol sa ating pananampalataya na kumapit tayo maigi sa ating pananampalataya. Asahan nyo na lahat na gusto nyong magandang mangyari ay darating, at Amen. darating sa inyo. Yes. To God be Amen. the glory. Praise God. Purihin, Thank you, purihin Brother ang Ted. Panginoon. If I may add, lahat sa launin siya Amen. Amen. sa ating To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. Salamat po, Lord. At tagumpay po ang gawain mo, Panginoon, sa Ambel sa araw pong ito, Saturday. At next Saturday ay overnight po sa Lunita. Salamat po sa lahat ng mga nagpatotoo. Thank you so much, Brother Ted, sa napakagandang buhay na patotoo. Talagang amazing ways po talaga ang ating Yahweh El Shaddai. To God be the glory. Salamat. Thank you. God bless us all.